Ronel, I'm sure po hindi po naging magandang balita po ito na pinayagan na po ng Korte Suprema po ang mga malalaking mga barko, fishing vessels po na pumasok po sa municipal waters, yung 15 kilometers po from the shoreline. Ano po yung ikwento niyo po sa amin bakit humantong sa ganito? Bakit po napayagan po ng Korte Suprema? Yan nga po yung nakakalungkot sa desisyon ng Malabon RTC na kinatigan ng Korte Suprema na kung saan ay pinapayagan nga yung mga malaking commercial fishing vessel dito sa municipal water. Sinasabi nila, tingin namin dito, ang nakita nila dito ating pupungan, yung provision doon sa Fisheries Code of 1998 na kung saan dapat sana 15 kilometers municipal water exclusively ay sa mga maliliit na mga mangisda. Pero dahil doon sa butas ng batas ng 7 fathoms na pwede nang payagan yung mga commercial fishing vessels, ito yung naging tungtungan nila at batayan para pasukin yung mga malaking commercial na palakaya. At sa tingin namin ay ito ay hindi dapat dahil kung titingnan natin, gusto ko lang balikan, parang ang mga maliliit na mga mangisda, totally inaalisan na ng karapatan doon sa pangisdaan. Kung titingnan natin yung mga nangyayari, mga dati ng mga problema ng mga mangisda na ini-implement yan sa baybayin ng dagat, tulad halimbawa ng mga nangyayaring patuloy ng mga reclamation project na pinagbabawalan tayo mangisda. Tapos ngayon dumagdag na naman itong decision ng Supreme Court na payagan yung mga malaking commercial na palakaya. Sa tingin namin ay ito ay malaking problema na naman doon sa mga maliit na mga mangisda na yung aming mga lehitimong karapatan para pakinabangan itong mga baybayin ay nalalabag. Unang-una, alam niyo po itong mga commercial fishing vessels, ayaw na rin sa mga pag-aaral. Meron tayong mga pag-aaral, scientificong pag-aaral, na ang isa sa ating mga kinakabahala rito, yung kanilang mga gamit na mga pampangisda na kung saan ay kakasira doon sa ating likasyaman tulad halimbawa ng mga substrol na mga ginagamit nila. Ito yung nakikita natin kung bakit natin tinututulan. At isa pa, kami, ng mga maliit na mga mangisda ay dahil napaka-tradisyon ng aming ginagamit na pampangisda, napaka-atrasado, hindi namin kayang sumabay dito sa mga malaking mga komersyal na palakaya. Kaya ito yung aming batayan kung bakit talagang kailangan namin tutulan yung ganitong klaseng desisyon ng Korte Suprema. Oo. Ronel, dahil hindi po ako mangisda, pero lang ako, hindi ko alam kung stupid yung question ko, but like 15 kilometers, 15 kilometro, mula po sa baybayin, yan po ba ay malalim po yung tubig para makapasok yung malalaking commercial fishing vessels? Ang pag 7 fathoms po kasi, kaya na siya malalim na po yung kaya na makapasok yung mga commercial fishing vessels. Ang problema po kasi sa 15 kilometers, yung tulad po na nabanggit natin kanina, meron silang ginagamit nila yung provision noong Fisheries Code of 1998 na kapag 7 fathoms na, pwede na sila makapasok ay dahil ang katangian po ng ating karagatan ay kantilado. Ibig sabihin, kahit wala pa 15 kilometers, halimbawa sa bahagi po ng La Union, 2 kilometers pa lang, 7 fathoms na, kaya nakakapasok po sila. Kaya yung 15 kilometers exclusively dapat sa mga maliit na mga mangisda ay nakukupo rin noong mga malaking commercial fishing vessels. Alam niyo po, ayon po sa pag-aaral namin noong 2023, nasa 28,822 commercial fishing vessels po nakakapasok po sa mga municipal waters. Particular po sa lalawigan ng nasa Moanga, Palawan, Mindoro, Iloilo, Sulu, at iba pa. Ang amin pong gamit, pampangisda ay napaka-atrasado. Halimbawa, yung mga bangka, kadalasan 12 kilometers lang po yan. Hindi po yung lalampas sa 15 kilometers. Kung ito pa po ay papasukin ng mga commercial fishing vessels, ano na po yung, saan na po kami pupunta? Kami, may mga pag-aaral kami po dahil
ang aming gamit ay atrasado, kawil lang, tapos gilnet ng mga pangkaraniwan, mayroong nagpapana pa. Yung isa naming, sa loob ng 3 buwan na operation ng isang mangisda, kaya po ng isang operation lamang ng mga commercial fishing vessels. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.